Isa pong altcoin ang muling nagparamdam ng kanyang lakas at ito po ay walang iba kundi si VeChain or VET. Sa mga hindi pa pamilyar sa kanya, si VeChain ay isa pong blockchain project na ginagamit sa supply chain tracking. Pero ngayong linggo, mas pinag-uusapan po siya hindi dahil sa kanyang technology kundi dahil umakyat ang kanyang presyo ng halos 20% sa loob lamang ng 2 linggo. Kaya ang tanong ngayon ay bakit po biglang tumaas ang presyo ni VeChain? Ano po ang dahilan ng pagtaas ng interest ng mga investors sa kanya? At ano rin po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Kaya yan po ang ilang mga katanungan lamang na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan mga crypto, sa loob lamang ng 14 days ay umangat po ng mahigit 20% ang presyo ni VeChain. Kung titignan po natin ang data mula sa CoinGecko, sa nakaraang 24 hours ay meron po siyang 9.3% na inakyat sa kanyang presyo. Sa loob po ng isang linggo ay nasa 14.9% ang kanyang itinaas. Pero teka, hindi pa siya totally green sa lahat ng time frames. Kung ikukumpara natin sa performance po niya nitong nakaraang buwan, may 5.1% pa siyang ibinaba at 5.7% mula po July 2024. Kaya masasabi nating nag-uumpisa pa lamang ulit bumangon itong si VeChain. Pero may senyales na posibleng magtuloy-tuloy ito. Ngayon ay ano po ba ang nakatulong sa pag-angat ni VeChain or VET? Ayan. Isa po sa mga malaking dahilan kung bakit biglang umangat itong si VeChain ay dahil sa pagtaas ng market activity. Ayon po sa CoinGlass, tumaas po ng 44.57% ang trading volume ni VET. Ibig sabihin ay mas maraming tao ang bumibili at nagsisell ng token na ito. Isang malinaw na sinyales na muling nabubuhay ang interes ng mga traders at investors. Bukod pa rito, tumaas din ang open interest or OI ni VET ng 6.73%. Sa madaling salita ay mas marami pong traders ang naglalagay ng positions sa futures market na kadalasan ay sinyales ng pag-expect ng mas malakas na galaw ng presyo. Ngayon ay may kinalaman ba itong si Bitcoin sa pag-angat ni VeChain? Ang sagot ay oo, malaki po ang epekto ni Bitcoin. Nitong mga nakaraang araw ay umabot na po kasi sa all-time high si Bitcoin na $118,254. Sa sobrang lakas ni Bitcoin ngayon, maraming altcoins ang humahabol sa trend. Kumbaga sa basketball, si Bitcoin ang MVP ng laro. Kapag mainit siya, madadala ang buong team. Kaya pati si VeChain nadadala ng momentum ni Bitcoin. Isa pa sa mga nagtulak sa galaw nito ay ang institutional inflows papunta sa Bitcoin ETF. Marami pong malalaking kumpanya ang muling naglalagay ng pera sa crypto. At dahil po dyan ay bumabalik ang kumpiyansa ng buong market. Hindi pa nakakabawi si VeChain sa kanyang all-time high. Ayan. Bakit hindi pa nakakabawi itong si VeChain sa kanyang ATH? Bagamat masaya ang rally ni VET ngayon, malayo pa siya sa kanyang dating peak. Noong April 19, 2021 ay umabot po kasi itong si VeChain sa presyo na 0.281. Sa ngayon, mahigit 91% pa rin ang ibinaba niya mula noon. Pero kahit ganon, ang pag-akyat po niya ngayon ay isang positibong sinyales. Ibig sabihin, may posibilidad na unti-unting bumabalik ang interes at tiwala ng market sa kanya. Ngayon ay ano naman po ang maaring mangyari kay VET sa mga susunod na linggo? Ayon po sa mga analyst, may posibilidad pang tumaas itong si VET sa mga susunod na linggo. At yan ay kung magpapatuloy po ang lakas ni Bitcoin. Ngunit kung bigla pong bumaba ang presyo ni Bitcoin, posible rin na maapektuhan si VET at bumaba ulit. Ang isa pang importanteng price level na kailangan po nating bantayan
ay ang presyong 0.02. Kapag bumagsak po si VET sa ilalim nito, maaari pong magkaroon ng panic sell ang ibang mga investors at magbentahan na rin. Kapag nangyari ito ay posible pong magkaroon ng mas malalim pa na pagbaba. Pero kung tuloy-tuloy po ang ETF inflows at mananatiling malakas ang sentiment sa crypto market, maaari pong magkaroon ng caution or suporta ang presyo kahit may short-term na pagbaba. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Para po sa atin bilang mga Pinoy na mahilig mag-trade ng altcoins ay magandang balita ito. Ipinapakita po ng rally ni VeChain na buhay pa rin ang altcoin season at may mga opportunities pa rin pwedeng samantalahin. Pero tandaan po natin, wag lang po tayong sumakay sa hype. Dapat ay may sarili po tayong analysis bago tayo pumasok. Kung dati ka nang may hawak kay VET or VET Holdings, posibleng ito na ang hinihintay mong pag-angat. Pero kung ngayon ka pa lamang papasok, mainam na maghintay muna ng tamang entry point, lalo na kung may chance pa ito na bumaba. At para naman sa mga nag-i-invest pang long term, magandang reminder ito na kahit gaano po kababa ang isang coin ngayon, may chance po itong bumalik sa itaas kung maganda ang fundamentals nito at may support mula sa market. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ang nangyayari kay VeChain ngayon ay isang wake-up call sa marami sa atin na parang nakalimot na sa kanya. Ilang taon din siyang tahimik, pero ngayon pinapakita niya na hindi pa siya tapos. Bilang isang crypto trader, dapat po nating matutunan na maging mapagmasid at maagap sa mga ganitong paggalaw. Hindi porket tahimik ang isang coin ay wala na itong potensyal. Minsan ang mga underdog na tahimik sa bull run ang siyang pinakabigla nating magugulat kapag umarangkada. Kaya kung ako po ang tatanungin, si VeChain ay isang altcoin na dapat po nating abangan. Lalo na kung magtutuloy-tuloy ang lakas ni Bitcoin at ng buong market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.